Pag-uwi ko ng bahay, tumambad sa akin ang mukha ni Marlon na nanlalaki ang mata, habang nakatingin sa akin na gulat na gulat. Miranda, teka, anong nangyari sa'yo? Napatili siya nang bigla akong umupo sa sahig at natulala. Agad niya akong dinaluhan pero yung mata ko ay nagsimula na namang umiyak. Miranda, anong nangyari? Magsalita ka. Tumingin ako sa kaibigan ko. Marlon, anong nagawa ko? Teka, naguguluhan ako. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Humagulal na ako ng iyak habang yumayakap sa kanya. Miranda, nag-aalala na ako. Marlon, iyong anak ko. Bakit? Anong nangyari kay Mathilda? Miranda, magsalita ka. Umiling ako. Si Caroline, Marlon. Anak ni Cynthia at Lester si Caroline. Si Caroline, halos hindi ko na masundan ang sasabihin ko. Si Caroline, anak ko si Caroline. Napasinghap si Marlon. Anong gagawin ko? I'm sure kinamumuhian na ako ngayon ng anak ko. Marlon, anong gagawin ko? Tulungan mo ko. Halos nagmamakaawa na ako sa harapan ng kaibigan ko na awang-awa na rin habang nakatingin sa akin. Miranda, tahan na. Saka tayo mag-isip kapag tapos ka ng umiyak. Ilabas mo lang lahat ng nararamdaman ko ngayon. Umiling ako. Galit na sa akin ang anak ko. Kasi naging masama ako sa kanya. Nasample ko siya ng maraming beses para kay Mathilda. Sinabi ko pang ipalaglag niya ang anak niya. Oh my God! Anong nagawa ko, Marlon? Anong klase akong ina? Paano ko yun nagawa sa anak ko? Miranda, kumalma ka. Namumutla ka na. Hindi ko na alam ang kasunod na nangyari noong biglang umikot ang paningin ko. Huli kong narinig ang malakas na sigaw ni Marlon. Nang imulat ko ang mata ko, una kong nakita ang kisame. Napabangon ako bigla. Huwag ka muna bumangon. Huwag kang magsalita dahil sobrang init pa ng katawan mo. Anong nangyari? Nahimete ka kagabi pag uwi mo. Huwag ka muna gumalaw dyan. O hetong gamot, inumin mo. Ang sabi niya at inabutan ako ng gamot at tubig. Nakapagluto na rin ako. Gusto mo kumain? Umiling ako. Kakain ka pa rin dahil uminom ka ng gamot, aniya at inirapan ako. Heto lugaw, dagdag niya. Salamat, ang sabi ko. Oh, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Magkwento ka anong nangyari. Naalala ko ang nangyari kagabi. Balita na ngayon ang tungkol sa anak mo at kay Mateo Antenor. Ang gusto kong malaman, anong nangyari at naging anak mo ang batang pinapahirapan mo noon. Nagbaba ako ng paningin. Si Mildred, ang ex-wife ni Chairman, ang kaibigan pala ni tinutukoy sa akin dati ni Chacha. Narinig ko galing kay Mildred ang pangalan ng mga magulang ni Caroline. Cynthia at Lester de la Vega. Tumingin ako kay Marlon. Sila ang mga magulang ni Caroline. Namilog ang mata niya at kulang ang salitang gulat na pwedeng ilarawan sa reaksyon niya. Kaya pala noong una, magaan ang loob ko sa batang iyon. Hindi ko alam na siya na pala ang batang matagal ko nang hinahanap. Niyakap ako ni Marlon. Hindi ko alam anong sasabihin ko, Miranda. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ka ng tadhana. Hindi ko ma-imagine gaano kasakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero nandito ako nandito ako na kaibigan ko. May karamay ka at hindi mo kailangan pagdaanan iyan mag-isa, ang sabi niya sa akin. Gusto ko nang sumuko, Marlon. Ngayon ka pa ba susuko na nakita mo na ang anak mo? Imbes na sumuko ka, gawin mo ang lahat para bumawi sa kanila ni Mathilda. Tumingin ako sa mga mata niya. Mahirap, oo, pero bakit ka naman susuko ngayon? Dahil natatakot ka, hindi ba dapat bumawi ka sa kasalanan mo sa kanilang dalawa? Ipakita mo kung gaano mo sila kamahal. Umiling ako, ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko kayang humarap kay Caroline, Marlon. Masakit na sa kanya lahat ng ginawa ko. Kung sasabihin kong ako ang tunay na ina niya, sa tingin mo ba matutuwa siya? Hindi nakapagsalita si Marlon. Hindi ko siya kayang saktan ulit, Marlon. Gusto kong bumawi sa kanya, pero paano ko gagawin? Kung masasaktan ko lang siya sa katotohanan, hindi ko na lang sasabihin sa kanya ang lahat. Tumulo ang luha sa mata ng kaibigan ko at niyakap ako ulit. Marahan niyang hinahaplos ang likuran ko tila pinapatahan ako. Hindi ako agad bumaling sa lagnat at hindi na rin ako bumalik sa kumpanya ni Jeremy. Alam kong sinisante na nila ako. Nang okay na ako, tumambay muna ako sa bahay ng 1 buwan. Alam kong nalalapit na rin ang divorce ni Mathilda at Jeremy.
Nang kaya ko na, bumalik ako ng salay at pinuntahan ang bahay ni Chacha dati. May nakita akong nagwawalis sa harapan ngunit hindi ko kilala. May hinahanap po sila, tanong noong Ale. Ngumiti ako at umiling. Wala po, napadaan lang. Kaibigan kasi ako noong dating may-ari ng bahay na ito. Sino po? Si Miss Sylvia. Hindi po. Iyong nauna pa sa kanya. Si Cynthia. Sige po, mauna na ako. Sabi ko at akmang umalis na noong makasalubong ko ang babaeng nakatingin sa akin. Hoy Ilona, ang sabi noong Ale. Ngumiti naman yung Ilona at inabutan ng flyer yung Ale na nakausap ko. Iboto niyo po sana si Dad, sabi niya at dito ko natanto na nangangampanya siya. Aalis na sana ako nang tawagin niya ako. Sandali, narinig ko kanina ang pangalan na Cynthia. Kilala mo, aniya at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Ako si Ilona, gusto sana kitang makausap. Tumango ako at sumama ako sa kanya. May I asked bakit mo hinahanap si Cynthia? Tanong niya nang makaupo kami sa labas ng sari-sari store. Kaibigan ko siya dati. Ang sabi ko, tumango siya. Matagal na siyang patay, sabi pa niya. Namatay siya sa cancer. At iyong anak niya, hindi ko alam kung nasaan na. Kilala mo si Chacha? Gulat na tanong ko. Tumitig siya sa akin pabalik. Oo naman, malaki ang kasalanan sa amin noong babaeng iyon lalo na ng anak, no, ampun niya. Dahil sa kanila, namatay si Kuya Edgar. Gulat na gulat ako nang banggitin niya ang pangalan ni Edgar. Edgar, oo, kapatid ko si Edgar. Matapos mamatay ang dating asawa ni Cynthia na si Lester, pinakasalan niya kaagad ang kapatid ko para bumuhay sa kanila ng ampun niyang si Caroline. Akala ko, wala nang mas gugulat sa akin sa mga nalaman ko. Hindi ko akalain na ang sinabi ni Ilona ngayon ay parang bomba na sumabog sa harapan ko. Bakit namatay si Edgar? Tanong ko, dahil sa anak ni Cynthia. Niligtas niya ang bata ng muntik na itong masagasaan. Nanlamig ang kamay ko sa sinabi niya. Kung ganoon, yung unang pagkikita namin ni Edgar, nagsinungaling siya na wala na dito sa salay si Cynthia. Nung panahong iyon, asawa na niya si Cha-Cha at patay na si Lester. Iyong anak na tinutukoy niya, anak ko. Kung ganoon, noong mga panahong iyon, namukha na niya agad ako, at nagsinungaling siya dahil alam niyang anak ko ang pakay ko dito. Kung ganoon, hindi siya ang magagasaan noon ni Pablo, kundi, napasinghap ako. Kung ganoon, ang batang umiiyak noon, ay ang anak ko. Tulala akong naglalakad papunta sa itinuro sa akin kung saan ang puntod ni Cha-Cha. Malayo pa lang, natano ko na ang litrato niyang nakangiti. Kahit tumanda siya, maganda pa rin siya. Nilapag ko ang bulaklak at sinindihan ang kandila. Nilinis ko rin ang dumi na nasa paligid niya. At nang makontento na ako ay saka pa ako, umupo. Cha-Cha, kamusta ka na? Ngumiti ako habang nakatingin sa litrato niya. Nagkita rin kami ngayon. Matapos ng mahabang paghahanap, nandito lang pala siya sa salay all the time. Pinahanap ko pa sila sa Cebu ni Lester, halos paikutin ko na ang buong Visayas, iyon pala nandito lang sila. Wala akong karapatan na sumbatan siya o magalit sa kanila ni Edgar dahil wala silang ibang ginawa kundi ang alagaan at palakihin ang anak ko. Pasensya na at inabot ako 28 years bago ka napuntahan ulit, may tumulong luha sa mata ko. Kamusta ka na dyan sa langit? Masaya ka ba? Miss ko na siya. Sobrang miss ko na siya dahil noong napadpad ako dito sa salay, hindi ko naramdaman na mag-isa ako. Hindi ko ramdam na wala akong karamay sa mundo dahil iyon lahat kay Cynthia. Siya ang naging kaibigan ko, ang taong tinuring kong kapatid. Tumingin ako sa lapida niya. Alam mo ba Cha-Cha, nakilala ko na ang anak natin. Nakagat ko ang labi ko nang bumuhos ng husto ang luha sa mga mata ko. Alam kong nagalit ka sa akin kasi, imbes na mahalin ko anak natin, pinahirapan ko pa siya ng husto. Hindi ko siya nakilala agad. Naging pabaya ako, hindi ako naging mabuting ina. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko. Naririnig ko sa isipan ko ang boses niya na tinatawag akong ate. Nakikita ko sa isipan ko ang mga magagaan niyang ngiti. Cha-Cha, aaminin ko, nagalit ako sa iyo. Kasi pakiramdam ko, nilayo mo ang anak ko sa akin. Pakiramdam ko kasalanan mo bakit hindi ko makita ang anak ko kaagad. Pero, naisip ko, ano namang karapatan ko magalit sa iyo pinalaki mo ng maayos at mabuti ang anak ko. Nag-crack ang boses ko.
Si Caroline, aking magalang, matalino, at maprinsipyo sa buhay at alam kung dahil kay Chacha iyon. Kasi ginabayan niya ang anak ko hanggang sa lumaki ito. Mas tunay ka pang naging nanay niya kesa sa akin. Pinuno mo siya ng pagmamahal habang ako, puro paakit lang ang binigay ko sa kanya. Naalala ko rin ngayon ang mukha niyang masaya habang nagkukwento siya sa pangarap niya na maging ina. Gusto kong bumawi sa anak natin Chacha. Sana gabayan mo ko. Salamat sa pag-alaga sa kanya. Ngayon, ako naman ang mag-aalalaga at magpoprotekta sa kanya. Tumayo ako, hanggang sa muli Cynthia. Tumalikod ako at umalis. Ngayon ko pa naunawaan lahat. Ngayon ko pa nakonekto lahat. Tunay ngang maliit ang mundo. Hindi na ako nagmukmok sa bahay matapos noon. Sinubukan kong puntahan si Mathilda. Nasa Ayala ako ngayon, at alam kong divorce na sila ni Jeremy. Akala ko hindi siya papayag na makipagkita sa akin, pero mabuti at pinaunlakan niya ang kagustuhan ko na magkita kami kahit sandali lang. Naroon ang galit at pagkailang sa mga mata niya. Naiintindihan ko kung bakit pero determinado ako na hihingi ako ng kapatawaran sa kanila ni Caroline. Kahit matagalan, basta mapatawad lang nila ako magkapatid. Sa araw na iyon, hindi ko inaasahan na makikita ko rin si Caroline, ang bunsong anak ko. Siya pala ang hinihintay ni Mathilda. Alam kong hindi maganda ang relasyon ng dalawa dahil kay Jeremy pero noong makita ko silang dalawa, gusto kong maiyak sa labis na kasiyahan. Sumunod ako sa kanila kahit ayaw ni Mathilda. Kahit pagmasdan ko lang sila, ayos na ako. Sobrang saya ko lang makita silang dalawa ngayon na masayang nag-uusap. Pinaupo nila akong dalawa kasama nila sa isang mesa. Ako na nag-order ng pagkain at habang nasa linya ako, panaylingon ko sa kanila. Sobra ang tuwa ko nang makita ang dalawa na nakangiti sa isa't isa habang nag-uusap. Ito ang pangarap ko, ang makita silang magkasama, ang may akap sila. Alam kong impossible pa ang hinihingi kung may akap sila isa-isa, kaya nakontento na lang muna ako na tignan sila na maayos at magaan ang loob sa isa't isa. End of flashback. Back to the present. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Napatingin ako sa likuran, kay Marlon. Sinundan niya pala ako dito. Sabi mo hindi ka umiiyak. Bakit namumula na naman iyang mata mo? Bakit? Bawal ba mamula ang mata? Ngumuso siya at binuksan ang dalawang kamay niya. Halika, yayakapin kita. Ngumuso ako at pinigilan na huwag ulit maiyak pero sobrang impossible. Naglakad ako palapit sa kanya para maiakap siya. Masaya ka na ngayon. Bulong niya. Tumango ako. Masaya na ako ngayon. Tara, panoorin natin ang anak mo sa live, aniya at tumango ako. Naglakad kami pabalik sa loob ng bahay kung saan live sa malaking TV screen ang kaganapan sa loob ng cruise ship. Ang shotgun na kasal ni Jeremy at ng bunso ko. Tignan mo ang anak mo, napakaganda niya, sabi ni Marlon at tumatango ako habang pumapalakpak habang nakatingin kay Caroline na umiiyak habang niyayakap ang mga anak niya. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila ni Jeremy lalo na sa kanya dahil patong-patong na problema ang binigay ko sa kanya. Kung wala ako sa buhay niya, siguro, noon pa sila nakasal ni Jeremy. Tignan mo ang mga apo mo Miranda, ang cute. Sobrang masaya sila habang hinahatid ang mama nila palapit sa papa nila. Tumango ako at ngumiti. Oo nga, sobrang saya nila tignan. Masaya ka ba? Tanong ni Marlon. Humarap ako sa kanya at tumango lalo na nang mahadjap sa camera ang isa ko pang anak na dumalo sa kasal ng kapatid niya. Ang ganda pagmasdan ng dalawang anak mo, Miranda. Hindi man nila alam na magkapatid sila, pero ramdam nila na may connection sila sa isa't isa. Look at them, kung makaiyak si Mathilda, sobra. Natatawang sabi ni Marlon habang nakatingin sa TV screen. Yeah, at nagpapasalamat ako sa Diyos na sa kabila ng lahat ng ginawa ko, naging malapit pa rin ang dalawa sa isa't isa. Jeremy's POV. Papa, are you nervous? Tanong ng anak ko habang hawak niya ng mahigpit ang kamay ko. Papa's shaking, princess. Si BJ habang nakatingin sa akin sa salamin. Yes, kuya, look at his hand. Tinuro ng aking prinsesa. I pouted. It's Papa's wedding day mga anak, hayaan nyo na si Papa. Papa, are you scared? DJ approached me matapos niyang tignan ang sarili sa vanity mirror. Papa's nervous. Buong katapatan na pag-amin ko sa quintuplet at umupo dahil kinakabahan talaga ako. I can't wait to see their mother later.
Agad na nagpakarga ang Unica iha ko sa akin at nagpaupo sa kondongan ko habang ang 4 kong anak na lalaki ay pinapalibutan ako. Papa, you're shaking. Natatawa si CJ na minsan lang naman din tumawa. Hinawakan ni AJ ang mukha ko at hirap sa kanya. Papa, you need inhale and exhale. Mama will come later. Your mama doesn't know about this. She'll be surprised for sure, sabi ko. Yeah, but she'll cry later, Papa, and you don't need to worry dahil hindi magagalit si Mama cause you have US, ang kuya nagsabi. Very dependable. Really? Yes, Papa, cause Mama loves US very much so hindi siya magagalit, ngumiti ang 5 anak ko sa akin. Pero iyak cause Mama is very emotional, dagdag niya. I smiled secretly. Kilala nga nila ang mama nila. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. My kids are right. Bakit naman ako kakabahan? Pero hindi kinakabahan pa rin ako. Kuya EJ, Papa still shaking, sumbong ni AJ. Papa, relax. BJ na kung makapagsalita. Akala mo naman talaga ay matanda. He came closer to me and hugged me. BA man Papa, stop shaking. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Dad sa pintuan. At talagang napangaralan ka pa ng mga apo ko, sabi niya. Lolo, guwapo. My 3 boys went to him para yakapin siya while CJ and AJ stayed beside me pero nakangiti naman silang dalawa sa lolo nila. Binobola nyo na naman ang lolo. Hindi lolo ah, you're handsome. Lalo na kung bibigyan mo ko ng chopper, sabi ni CJ at nag-thumbs up pa sa lolo niya. CJ, that's too much. Ayos na kaya ang sports car, si DJ. Stop it you two. Huwag ganoon. Masama yun mga kuya, BJ said. Humarap siya sa lolo niya. Pero kung ibibigay naman ni lolo, sino naman tayo para tumanggi? At mangiyak-ngiyak na si Dad kakatawa. Sinimangutan ko si Dad. Nagmana sa iyo ang mga anak mo, sabi niya sa akin. No apo for you Dad, you deceived me. Sabi ko. Tinuwanan niya lang ako at hindi pinansin dahil nawiwili na naman siya sa mga anak kong iniisahan siya. My original plan was, hindi magpapakita kay Caroline pag uwi ko dito, cause I'm planning na sa unang pagkikita namin after divorce ay dito na sa cruise ship na binili ko. Kausap ko si Mama about dito at kaya niya kinuha ang mga bata at dinala sa Hong Kong dahil siya ang pinaasikaso ko dito sa barko. I have Rans with me pag uwi ng Cagayan de Oro para mapadali ang lahat ng mga kailangan kong gawin though ever since, he's a distant friend of mine so sinama ko na for my wedding. But my old man ruined my plan. He called me and said those nasty things kaya wala akong choice kundi puntahan si Caroline. Mahirap na maaga ng iba. Makakapatay ako pag nagkataon. What? No. Malayo pa ang wedding namin sa Simabehan. Natawa si Nathan at pinagmamasdan ang kakaibang fiancé na umiinom ng toyo. Hindi ba siya naaalatan? Sabay kaming napangiwi ni Nathan kay Daphne. What? Daph asked habang nakataas ng isang kilay. Stop drinking that soy sauce hon. It's not good in your health. Masyadong maalat, sabi ni Nate. But it's black, sagot niya. Kumunat ang noo ko. Anong kinalaman ng black? Pinabayaan na lang siya ni Nathan at bumaling sa akin. She wanted us to get Wednesday in the church kapag malaki na ang anak namin. She wanted our baby to be part of our wedding so hindi muna ngayon, si Nathan. Ngunguso ako. Matapos kong pirmahan ang documents na kailangan for this agenda, inabot ko na ang kamay ko sa kanya for formalities. Supposed to be, dapat ang ama niya ang kamiting ko but siya ang pinadala ng dad niya kaya siya ngayon ang kausap ko. Hindi ba divorce muna next week? Yeah. Dapat lang niya divorce si Mathilda no. Kawawa kaya si Caroline. Samabot si Daph kaya napatingin kami sa kanya. Ikaw ba Jeremy walang plano pakasalan ang kaibigan ko? Pinagsingkitan niya ako ng mata. Wala bahan matapos nga niyang malaman na may CJ sila, hindi na niya pinakawalan si Caroline, tumawa si Nathan. Kung pwede ko lang siyang itali noong una naming pagkikita, ginawa ko na, sabi ko. So may plano kang pakawalan siya? Of course. Kailan pa? Bakit ang tagal mo? Kasi kung wala, ay lalakad ko talaga ang pinsan ko sa kanya, nagdilim ang paningin ko nang inisihan lang niya. Han, stop meddling you knows in their business. Malaki na si Caroline. Nathan. No Han, kapatid ko na yung babaeng yon.
Hindi pwedeng tatahimik lang ako. She suffered enough already. Dapat lang siyang mapunta sa taong deserve niya. Kumuyam ang kamao ko sa ilalim. I'll marry her. Pagkatapos rin ng divorce, papakasalan ko na siya agad, ang sabi ko. Ngumiti ng malapad si Daphne at Nathan. Alright, you need our help. Pwede kaming tumulong. Nabigla ako sa offer niya. Akala ko ba ay lalakad niya ang pinsan niya? Talaga, you'll do that for me. Payag ka sa akin. Natawa si Nathan. Oo naman cause my sister loves you na kahit pa siguro mabuno ang mundo, ikaw lang ang gugustuhin niya. So kahit gusto siya ng pinsan ko, wala pa rin akong magagawa kung ikaw ang gustong makasama ni Carol. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Hindi ako makapaniwala na ganito ang epekto sa akin pagkatapos kong marinig na ako ang gustong makasama ng babaeng mahal na mahal ko. Jesus! Kinikilig si Jeremy, sumbong ni Daph sa fiancé niya. Sinimangutan ko siya. So anong gusto mo? Tanong niya. Gusto kong maging memorable sa kanya ang wedding namin. Gusto kong kakaiba. Gusto ko ikasal kami ng 2 beses. Una sa cruise ship, sunod sa simbahan. Cruise ship? Tanong niya. Nathan chuckled and faced his fiancé. Baka nakakalimutan mo Han, our boys are fond of cruise ship. Nanlaki ang mata ni Daph at bumaling sa akin. Ang gandang idea. Sige deal, tutulungan ka namin ni Ivy at Kelsey. Tumingin si Nathan sa kanya. Anong plano mo? Like the usual, mamimili ng wedding gown, venue, motif, at mga foods na esi-serve sa reception. Saka syempre, kami na ang bridesmaid niya kaya wala nang problema doon, sabi ni Daph at uminom ulit ang toyo. Ganito ba ang buntis? Paano mo gagawin iyon? Tanong ko, interesado, nang hindi niya nahahalata na para sa kanya ang preparation. I want it a surprise. Yung hindi niya malalaman na para sa kanya ang wedding. That's easy, Jeremy. I'll tell her na ikakasal na kami ni Nathan kaya kailangan naming mamili ng gowns, ng motif, venue, at lahat. But syempre, lahat ng pipiliin ko, yung mga gusto niya. Basta kami na bahala noon, huwag ka na maraming tanong. Tumingin si Nathan sa akin at natawa. Kapag sinabi nilang sila na ang bahala, sila na talaga ang bahala. So focus to your divorce and my fiancé promise you na pag-uwi mo, nakahanda na ang lahat. And that made me feel at ease. Kung ganoon, tatanawin ko na isang napakalaking utang na loob ito. Thank you sa inyong dalawa. Thank you dahil hindi niyo pinabayaan si Caroline at mga anak ko mula noon hanggang ngayon. At sobrang salamat dahil tutulungan niyo ako dito sa gaganapin kong plano para sa aming kasal. Ngumisi si Daph sa akin. Pero sure ka bang wala kang sabit Jeremy? I saw you in our hospital. Ah, about Ella. Daph nodded. Wala. I'm confident na negative iyon at kaya sa hospital niyo dahil kahit malaman mo at sabihin mo kay Caroline, ayos lang, wala naman akong tinatago. What a brave man. Turan ni Nathan at inakbayan si Daphne na natatawa. Oh well, mabuti. Anyway, mahal ako maningil Anderson. Ninisihan ko siya. I don't care. Sabihin mo lang at bukas ang Anderson para tulungan kayo kung kailangan nyo ng tulong. Ngumisi si Daph at tumayo kasabay ni Nathan. Then that's a deal. Inabot niya ang kamay niya at tinagap ko naman. Deal, I said. Congratulations anak, si Mama Natal ang sinalubong pa ako. Salamat ma, ang gwapo mo naman, manang-mana ka sa akin. Tumikim si Dad sa likuran. Excuse me. Tinaasan siya ni Mama ng kilay. What Robert, sasabihin mo sa'yo nagmana? Ano pa nga ba, napabuntong hininga ako, habang tumatagal, nagiging sakit ang dalawang to sa ulo. Stop arguing both of you. Para kayong mga bata. Both of them stop pero yung mga mata nila ay hindi pa rin. Pinabayaan ko na lang. Lumapit si Daph sa amin. Ivy texted, malapit na sila matapos. I'm sure Caroline is confused right now, natatawang sabi ni Daph. Anong sabi niyo sa kanya? Si Mama nagtanong. Sinabi namin na may babaguhin sa design ng gown. Nagtaka na siya bakit siya ang inayusan, and I'm sure mas lalo yung magtataka kapag nalaman niya na size niya ang wedding gown. Tumawa si Mama. I bet she looks extra beautiful tonight. Maganda na si Caroline attorney pero I'm sure mas lalo pa siyang gaganda mamaya. Bumaling si Mama sa akin, anak, humihinga ka pa ba?
Natawa ang mga tao na nakarinig sa sinabi niya. Kapag nandito ang quintuplet, papangaralan ka ulit nila, sabat ni Dad. Jeremy, kumalma ka nga anak. Baka mamaya, hihimatayin ka pagdating ni Caroline. Papa, tumingin ako sa anak kong babae. Binbihisan sila ngayon. Excuse me, sabi ko at nilapitan siya. Papa, how do I look? Para na ba akong princess? Nakangiti ko siyang binuhat. You look like a princess baby. Everyday kang princess ni Papa. She's wearing a beautiful blue dress dahil siya ang flower girl namin sa wedding ng mama niya. Papa, look at US, ang mga boys ko naman ang binalingan ko ng paningin. What can you say about our look? Handsome, I said at nag-appear pa silang apat na ikinatawa ko. Papa, Kuya DJ is very naughty. May girl siya kanina na pinupormahan. Pinipigilan kong huwag matawa habang nakatingin sa mga anak kong nagsusumbong sa mga kalokohan nila. What? Princess, that's not true. I just said she's beautiful, si DJ na natatawa. Inakbayan ni BJ ang kuya niya. Maganda ba kuya? Look at this idiot, si CJ na natatawa sa kapatid. Behave ka nga DJ, si EJ in his kuya mode. I'm behave kuya, I just appreciate someone's beauty. Bakit kung may magsabi sa akin na maganda ako ayaw nyo? Si AJ na nakakrus pa ang kamay. What? Hindi pa pwede, sabay-sabay sabi ng apat. Natatawa ako sa kanila. You're so hopeless mga kuya. Bakit hindi pwede? Hindi ba ako maganda? Samandal siya sa akin habang nakasimangot na nakatingin sa mga kuya niya. Of course you're pretty AJ, but you know, boys are liars. What? I'm not a liar kuya DJ. Me too, CJ. Wait, what? Kailan ko sinabi na liar ka BJ? Ngayon lang. You just said boys are liars. Ano bang tingin mo sa atin? Girls. EJ nakunot na ang noo. And Papa si A-boy too. Is he a liar too? Tumingin si DJ sa akin. No, mali ang statement mo kuya, si CJ at humarap kay AJ. Princess, alam mo, matalino ang mga lalaki. Gumagamit sila ng matatamis na salita para hulihin ang biktima. Kailangan mong maging matalino rin para hindi ka mahulog sa bitag nila. Kuya CJ, if someone appreciates you, ano ang gagawin mo? Hindi mo appreciate. If someone says you're handsome, hindi ba it's normal to respond, thank you? Napakamot ng ulo si CJ kaya lumapit si EJ habang ang coat ay nasa kamay niya nakasabit. My kids are surely intelligent and mature. AJ, tigilan mo na kami sa pagtatanong. Gusto lang naming protektahan ka sa mga lalaki. Tumingin sa akin ang boys at kinindatan ko sila. Sorry, princess, but your kuyas are right. Ang hirap maging only girl sa family na ito. I'm sure Papa is agree with your baseless opinion. Tumingin siya sa akin at sinimangutan ako. I didn't say anything, but your eyes say it all Papa, Anya. Natawa ako at hinalikan siya sa noo niya. Papa and your kuya just wanted our princess to be safe because we love you, sabi ko. Ngumuso siya ngunit ngumiti rin sa kahinalikan ako sa labi. I love you, Papa. I love you, my love. Nang tumingin ako sa mga boys, nakangiti silang lahat habang nakatingin sa amin ang kapatid nilang babae. Papa, your cruise ship is big, si BJ na nakatingin na sa loob. Wanna see the sea? Sabay-sabay silang tumungo at excited kaming lumabas para tignan ang dagat. Wow, gabi na pala, CJ. Ang hangin Papa, si AJ na natatawa. You love it, hell yeah, my boys answered at the same time. Hindi po ba tayo maglalayag Papa? Kapag dumating na si Mama then saka paaandar ang barko. I'm excited, AJ, kaya dito ko una pakasalan ng mama nila dahil gusto ng quintuplet na sumakay sa cruise ship. It's their dream and I promised them this. We stayed outside, looking at the sea while waiting for their mother to arrive. I am happy but deep inside, sobra akong kinakabahan. Anak, pikturan ko muna kayo, sabi ni Mama na nakangiti sa amin. Picture Lola, yes BJ. Automatic na nagsilapitan sa akin ang mga anak ko para makuhanan kami ni Mama ng litrato. At the count of 3, sabay-sabay mag-smile. Okay, 1, 2, 3. Say smile.
Smile. My obedient quintuplet said. Ang cute. Ang sabi ni Mama. Okay Don. Sabi niya. Tara na, pumasok na tayo dahil papunta na si Caroline dito, aniya. Pupunta ba siya? Bakit ako pinagpapawisan? Let's go kids. Papasok na sana kami sa loob nang lumapit si Papa sa amin kasama ang isang matandang hindi ko pamilyar. Anak mo ba ito? Yes Pablo, that's my son, Carlos Jeremiah Anderson, sabi ni Dad. And my grandchildren, the firstborn, Emmanuel, followed by Dylan, Charles, Bryce, and the Princess Alexandria. Nakita kong kumunat ang noo ni Mama. Hello iho, congratulations in your wedding day. Aniya at nakipagkamay sa akin. Bumaling siya kay Mama. Attorney Anderson, how are you? It's been a long time. So far, I'm good Don Abalos. It's a surprise na nandito ka. I thought you were in Europe. Oh, umuwi ako sa Manila dahil may inasikaso ako. Then I heard ikakasal ang anak ni Robert kaya nandito ako. Am I welcome? So far, you're not invited in this wedding but since you're already here so wala na kaming magagawa. I just hope na walang kaguluhang mangyayari sa kasal ng anak ko. Bulong ni Mama. Now, I am lost. What's going on? Mildred, stop it. Hindi siya naparito para gumawa ng eksena, putol ni Dad. Tumawa ang matanda. No worry attorney, I am not here for that. Kaya lang naman ako umuwi dito dahil kay Miranda. Kumunat ang noo ko. Anong meron sa kanya? Why? Tanong ni Mama. You know I'm old and I feel like hindi na ako magtatagal pa. Wala akong tagapagmana. You know what happened to my son. That's why I need Miranda. Tumingin ako kay Dad. At si Mama mukhang naguguluhan na rin. May anak sila ni Miranda Mildred. Iyon ang hinahanap ng Don ngayon. Napasinghap si Mama sa sinabi ni Dad. Mathilda, no. Iyong pangalawa, sabat ng matanda. Alright, I am completely lost. Sinong anak itong hinahanap niya? Whatever they are talking about, sila na doon. I should focus on my wedding day. I'm sorry but papasok na kami. I think my bride will be here in any minute, sabi ko. Tumingin ako sa Don at naabutan ko siyang nakatingin sa mga anak ko. Nagmana ang anak mong babae sa iyo, but I am curious kung anong itsura ng mama nila. Your boys inherit some of your appearance but hindi ang iba. I'm sure nakuha nila iyon sa mama nila. Ang sabi niya, kumunat ang noo ko. Jeremy, pumasok na kayo. Carol is coming, interrupt ni Duff kaya pumasok na kaming lahat.